It's another episode of me and my Tumblr and welcome to my YouTube channel. So, bago tayo magsimula, bakit nga ba me and my Tumblr at anong connection ng Tumblr na to sa bidyong to? At technically, wala lang. Kasi ito yung madalas kong ginagamit. Siyempre kasi may lamang tubig at iinom ako. But anyway, aware ka ba sa mundong ginagalawan natin ay gusto natin lahat mabilis? Including internet, kaya PLDT! Ano na? Last month, January lang, ngayon February na. O kaya the moment na pinapanood mo to, gabi na. O kaya naman ngayon mo palang pinapanood yung video na to after 5 years. Ganun kabilis. But what if, kung gaano kabilis yung ikot or takbo ng panahon, ganun din kaya yung pag-abot ng mga dreams or hopes and desires mo sa buhay? Malamang hindi. Meron nga dyan, inaabot ng 10 years sa pag-aaral sa college bago matapos sa college. Kasi doktor. Maraming other cases na it took them a lot of years bago maabot yung pinakagusto nila. Kahit ano pa naman yan. Diba? We have a different goals and desires sa buhay natin. So, a lot of them is talagang nag-struggle. Pero ako gusto ko mabilis. Anong struggle? Gusto ko lahat mabilis and instant. Kaya like and subscribe. At maabutan natin yung 1 million subscribers. Kung kilala nyo si J.K. Rowling gumawa ng librong Harry Potter. So, bago niya maabot o ma-publish, ma-approve yung libro na yun, it took 12 rejections bago niya talagang magkaroon ng success na, kumbaga, called success, kaya may palabas na Harry Potter. So, imagine those, alam mo yun, yung behind the scenes success and sa paatras, imagine ano yung naging circumstances, ano yung struggles na pinagdaanan. One thing na pwede kong i-share din is si Thomas Edison. Diba? Siya yung nagpakilala ng tae. Hindi yung pakalat-kalat sa daan na mabaho. Yung trial and error. So, bago niya makuha yung pinaka gusto niyang maabot, which is yung bumbilya, it took him na 2,774, sabi sa Google, ang failed. But he considered hindi yun failed. Sabi niya lang niya is, I have successfully found 10,000 ways that will not work. Today, isa lang tayo sa nakikinabang sa kanyang ambisyon. Yung ilaw, yung liwanag na yan. Parang yung success is nagsimula siya sa pinakasimula. And your goal is like the cherry on top. Kasi yung success nagsimula siya along the journey. Kasi doon ka na-build yung character mo, doon ka natuto, ano yung dapat gawin sa hindi, ano yung traits na dapat mong i-acquire sa sarili mo toward your goal. Siguro kung masyado nating minamadali yung proseso, siguro hindi siya rin maglalast. And as I enter this YouTube, knowing na alam ko hindi magiging madali yung proseso. Kasi if my goal is to achieve 1 million subscribers, paano ko maabot yun kung yung takot akong gumawa ng video, alam mo yun, parang nahihiya pa ako, parang dapat pala mas maganda yung script, yung edit, something like that. So, it's called process. Kasi, for me, kung bibigyan ako ng 1 million subscribers ngayon, siguro hindi ko pa deserve talaga. Pero kung bibigyan ako, why not hindi, diba? Pero you get the point, diba? Parang naging nonsense na lang yung numbers na meron ka, yung subscribers, anong sense nun? Kung hindi ko kayang ibigay kung ano yung dapat nilang mapanood. As I enter YouTube, dapat pala ano yung pwedeng makuha ng tao behind this screen or this monitor na meron ka, cellphone man yan, laptop, TV, computer. For me, that's the essence as a YouTuber, for me na parang as I gained subscribers, ano may pwedeng mag-gain nila? Parang ganon. So, when I hit 1 million subscribers, sana na I hope na kaya kong ibigay or alam mo yun, kaya kong mabigay yung magandang video or may content na substance. Talaga ba? Kaya ba? But anyway, I'm just, alam mo yun, speculating 10 years or 5 years from now. And also, your goal and your journey is very long. Diba? Sabi nga is marathon ang buhay, hindi sprint. So, mahabang takbo is, along the way, siguro mapapagod ka. Malamang sa alamang talaga mapapagod ka. And mapapatanong ka na, bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit
bakit ko nga ba to ginagawa? Para kanino? Para kanino ko bumabangon? 'Di ba? Sabi ng Nescafe. That's why I recommend this book. That's why I can say this book is very helpful. Start with why. So this book is for leaders, how to inspire, not doing manipulative leadership. It's like how to inspire them. But for us, 'di ba, something na regular na tao lang, hindi naman lahat tayo called leaders. But this book can really help you para malaman mo kung ano ba yung why mo. Hindi mo na nga kailangan ng libro na to technically. Pinasa ko lang kasi nabasa ko siya, maganda naman. But if you do, magiging worth it naman. Maganda naman yung context ng libro. Yes, meron tayong kanyang-kanyang why. Lalo kung pamilyado ka, alam mo yun, ikaw yung bumubuhay sa pamilya mo, may pinaparal ka, that is your why. So whenever you feel frustrated, whenever you feel exhausted, chillax, pahinga muna, and back to your why. And taste lang, kasi malay mo, di ba, di natin alam. Baka malay mo yung sitwasyon mo magbago na. At kung pinapanood mo to in the next 5 to 10 years at naabot mo yung gusto mo, naging pasensyoso ka at nagtiis ka ng mahabang panahon, ako na mismo yung nagka-congratulate sa'yo dahil you made it. As I end this video, maraming salamat sa panood. And remember, don't push through things. If it's not time, hindi pa talaga. So, the moment na marirealize natin yun is enjoy. Enjoy natin yung journey na meron tayo. Kahit bumpy road or rocky road man yan, ice cream. And yes, trust His timing. His timing. Yung timing niya is hindi nalalate. Yung timing niya is on point. Kaya nga tinawag na perfect timing. Peace out. Yeah, boy!